Sa puntong ito naman mga kanyusik, kamustahin naman po natin yung pagtatapos ng voter registration para po sa barangay and sangguniang kabataan elections noong Lunes, May 18. Kasama po natin sa ating linya ang si COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco. Magandang umaga, Attorney. Magandang umaga po, Ma'am Darlene, at sa lahat po ng taga-subaybay na opinion mo, opinion ko. Good morning po. Attorney, kamustahin lamang po namin yung nangyaring pagtatapos po ng voters registration? Kasi marami po, attorney, yung mga nagreklamo na hindi raw po sila nakahabol doon po sa voters registration sa kabila po ng maaga nilang pagpila. Ano po ang nangyari, attorney? Opo, naunawaan po namin talaga naman pong sadyang napakarami nung dumating po nung May 18. Ito po yung huling araw po kasi natin. Alam niyo po kasi in-anticipate na po ng COMELEC itong pangyayaring ito, kaya nga po dun sa aming mismong resolution na atasan po ang lahat ng election officers na kung sa umaga pa lang ay napakarami na talagang tao, ang una po nilang gagawin ay i-assess kung hanggang ilan ang kaya nilang matapos sa buong araw na yon, yung matapos po maproseso na application. At pagkatapos po nun, syempre, yun na lang po yung papipilahin. And in fact, kung pagkatapos po nilang gawin yun, meron pa rin pong tao ng 3 p.m. kung talagang kulang pa yung kanilang magagawa na sa araw na yon, tsaka po sila maglilista. At yun po ang ginawa ng ating mga election officers, Ma'am Darlene, talagang inassess nila. By example po, kung titignan ninyo, dito sa NCR regularly, mga around 800 yung capacity po na matapos between 8 a.m. to 5 p.m. Pero on the average po, ang lahat ng ating opisina dito sa National Capital Region at Metro Cities, umabot po ng 1,500 to 1,800. And in fact, may isa pong blockbuster, yung pong Taguig. Ang capacity po na, maliit lang po opisina nila, 1,200, pero naka 2,200 po sila. At karamihan po ay natapos ng 10 to 11 p.m. So tingnan nyo po, nag-cut off na sila and yet yung natapos po talagang 10 to 11 p.m. Papaunmanhin po sa mga kababayan natin na hindi po talaga na kayang i-accommodate pa. Batay po sa inyong tala, attorney, ilan po yung nadagdag na botante at nalagpasan ba nito yung inyong pong target? Naku, napakalaki po. Since October 20 po kasi ito, more than 200 days yung registration natin. Ang ina-expect lang po namin dyan ni Chairman Garcia, mga around 2.5 to 3 million. Alam niyo po ba kung nasaan na tayo ngayon? 5,410,000 ang ating pong naproseso na application. Sa mahigit 5 million na yan, anong nakita po namin na maaring madagdag sa ating pong SK voters ay aabot sa mahigit 1.4 million. Ang madadagdag naman po sa barangay voters ay mahigit 1.5 million. Mahigit 1 million na 1.4 million din po yung mga lumipat-lipat. At yung pong natitirang butal, yan po yung mga nagpa-correct, nagpa-amend, nagpa-reactivate. So asahan nyo po, Ma'am Darlene, by November 2, do sa ating halalan, ang ini-estimate po nating botante sa SK, mga around 24 million to 25 million. Doon naman po sa barangay, aabot po tayo ng 70 to 71 million na botante. Para po matiyak, attorney, na hindi madodoble yung registration, papaano po ang inyong sistema? Dalawa po ang ginagawa, kaya po talagang humihingi kami ng paunawa sa ating mga kababayan. Kung napapansin nyo po yung nagre-rehistro, pagpunta nyo dun sa amin sa COMELEC offices o dun sa Mallman, kung dun namin ginawa, ang unang hinahanap po yung pangalan nyo dun sa talaan ng listahan para masiguro po na hindi magdodoble o wala pa kayong registration. And at the same time, pagkatapos po nito, ito po ongoing na pinapaskill na yung mga pangalan natin nag-apply doon sa mga opisina ng COMELEC. Pagtupad po ito sa requirement ng Republic Act 8189 kasi binibigyan po ng pagkakataon ng mga kababayan nyo sa barangay kung sakali mang hindi totoo yung in-allege doon sa application, mayroon talagang hindi tagaroon sa barangay niyan, pwede po nating i-challenge. Ganyang kahaba po ang mga proseso. At ang hearing po niyan, lahat ng yan ay June 1. So ganun po yung proseso natin dyan. Pagkatapos po naming ma-finalize yan, idadaan pa po namin dun sa aming tinatawag na Automated Fingerprint Identification System para masiguro sa national database ay wala talagang magdodoble. Ito po yung pamamaraan po natin para malinis po yung ating talaan ng botante. Kung ikukumpara po, attorney, yung bilang ng voters registration ngayon po para sa BSKE, mas marami ba ito kaysa po kung may national elections like presidential?
Sa talaan po namin sa registration, pinakamalaki po ito, Ma'am Darlene. Ano? Ngayon lang po namin naabot yung ganitong dami ng ating mga botante nagpatala at sa loob po, at saka yung application sa loob po ng 7 buwan. Pinakamarami po ito. And to give another perspective po, ang NCR po, ang National Capital Region, sa araw po na yan ay nakapagproseso ng 36,000. Normally, yung 36,000 po na yan ay napoproseso nila sa loob ng 2 o 1 buwan. Tinapos po nila sa loob ng isang araw nung May 18 po. Ganyang karami po ang nagparehistro. So yung nagparehistro ngayong for BSKE, Attorney John Rex, ito ay kumbaga pinakamarami na sa kasaysayan ba ng COMELEC? Pinakamarami po ito, whether national elections or barangay elections, ganito po talaga ito na po ang pinakamarami namin tinanggap na applications po. So far po, Attorney, kamusta po yung inyong preparations for BSKE dito po sa Bangsamoro elections? Maayos po at ahead po kami sa schedule, lalong-lalo na sa BSKE. Bakit po? Kasi dahil nga po magkakasabay yung 2 malaking halalan, last year pa po inimprenta na namin yung 69 million na barangay ballots, 23 million na SK ballots. Kaya po pagkatapos po ng mga hearings na gagawin sa June 1 at ma-finalize po yan, idaan doon sa aming proseso, yun na lang po yung iimprenta namin na balota, yung karagdagan ng mga 1.5 million sa SK, 1.5 million sa ating barangay. So ahead na po tayo. Yun din po mga procurables namin. Yung mga hindi masisira kagad, yung hindi mga matutuyo, na-procure na po ng COMELEC yan. So pag malapit na po tayo sa halalan, doon naman po ipoprocure yung maaring mga masira, yung mga nag-expire tulad ng ballpens, tulad po ng ating mga thumbprint takers, at on schedule po tayo. Para naman po sa BARM, nakapaskil na po sa website ng COMELEC yung ating mga certificates of candidacy at yung mga acceptance of nomination. So inaasahan po natin mga kababayan natin, sana kilatisin na nila dahil ito na po yung panahon para magsampa ng mga petition for cancellation, nuisance, disqualification at iba pa doon sa mga hindi karapat-dapat makatakbo. And at the same time po, inaasahan din po natin na ilalabas na namin ng disenyo ng balota para sa BARM dahil automated elections po ito by June at mag-iimprenta po kami nung around 2.3 million na balota ang gagamitin sa BARM sa pagitan po ng June and July. So ahead din po tayo talaga sa schedule pagdating po sa BARM elections, Ma'am Darlene. Sabi po ni COMELEC Chairman na George Garcia, sa February 2027 ang resumption po ng voters registration. Kayo po, Attorney, kayo na po yung mag-imbita para po doon sa mga hindi nakahabol nung May 18. Maraming salamat po, Ma'am Darlene. So tama po, talagang nabanggit po ni Chairman Garcia dahil tuwing pagkatapos po ng halalan, kailangang magbukas muli ng registration at ang COMELEC. At dahil nga po matatapos yung halalan ng September sa BARM, November 2 sa ating BSKE, asahan po ninyo sa Pebrero ng 2027, bubuksan po muli ng COMELEC ang pagpaparehistro. Ito naman po ay para sa 2028 national at local elections. And by the way, bilang paanyaya po sa ating mga Filipinos overseas, whether kayo po ay nandyan po nagbabakasyon o kaya po ay medyo matagal na nandyan, naninirahan dyan, OFW, so overseas Filipino workers. Kung inaasahan nyo po na nandyan kayo sa ibang bansa by May 8, 2028, yung pong ating eleksyon sa 2028, pwede po kayong magparehistro bilang overseas voters dahil ipagpapatuloy po natin, lalo na ngayon, yung pong internet voting. Kaya po sa ating mga kababayan, nagbukas po ang registration overseas mula pa po noong December 2025 at magtatagal po yan hanggang September 30, 2027. Kaya po sana mga kababayan abroad, nang ma-exercise po ninyo ang inyong karapatang makaboto, kailangan po makapagparehistro kayo. Nandyan po sila sa ating mga embahada at konsulada. So sa ating po mga kababayan, tangkilikin po natin registration nang tayo makibahagi sa mga halalan po. Maraming salamat, Attorney, sa pagbibigay po sa amin ng oras ngayong umaga. Mabuhay at maraming salamat po, ma'am. Nakapanayam natin mga kanyusik, ang spokesperson po ng COMELEC, si Attorney John Rex Laudianco. So yan po, no, may yung mga hindi nakahabol noong May 18 para po sa ating voters registration, maaari pa po kayong muling magparehistro, no, sa February 2027. Pero ito po ay para naman sa national election na po, no, sa 2028. So yan. Kaya nga po mga kanyusik, no, yun talaga hindi nawawala sa atin yung last minute No, kung kailan deadline, doon tayo susugod sa mga registration area. Kaya ang nangyayari tuloy, naiipon at hindi tayo na-accommodate. Kaya hanggat maaga pa, 'di ba? Kapag
nag-anunsyo na yung COMELEC na pagbubukas ng voters registration period. Mahaba-haba naman yan eh. Ilang buwan naman yung inilalaan ng COMELEC para dyan. Bigyan nyo po ng panahon, paglaanan nyo ng panahon para po kayo ay makapagrehistro at hindi na kayo hahabol pa doon sa pinakahuling araw ng voters registration at makikipagsiksikan doon po sa mga tao na sabay-sabay ding humahabol doon sa deadline, no, mga Kenyusek. So, yan po ang ating panayam mula po sa COMELEC kay Attorney John Rex Laudianco, ang spokesperson po ng COMELEC.